ano masasabi mo sa Katniel? Magkakatulungan ba Katniel sila? and ano yun, di ba? Si ano? Alden. Oo. Magpapatuloy pa rin naman itong dalawang ito kasi Hmm. ang mangyayari, magkakaroon sila ng romantic Involvement? sa year ng 2025. May romantic closeness na pala ang Katniel, mga kasasabi ko na nga ba again, ito pa ay hula, hindi tayo naniniwala, pero dumaan sa feed ko at nagkaroon ako ng idea na 2025 pa pala. Ayun, no, talagang dito na-mention dito, mga kasahula. Mamaya na yan ha, yung ating main item. Tapos si Alden susunod na ikakasal. Isa sa mga main items natin yan, mga kasembreros. Bakit kaya? And then of course, bago yung mga main items natin, update muna tayo, mga kasembreros. Kagabi, na-feature of course si Phenomenal Box Office Cinema King sa kanyang mga ganap, no, sa 24 oras. Mamaya, papakinggan din natin ito. I-play ko po ito, mga kasembreros. Na-feature dito or na-cover lahat ni Sir Nelson Canlas from the time of pag-uwi ni Sir Alden sa mula sa Amerika, tapos yung sa kay Nadine Lustre nila na project, sa Stars on the Floor nila na project, tapos of course yung pagbukas ng kanyang McDo sa Santa Rosa Bayan kahapon, mga kasembreros. So lahat na kinover ni Sir Nelson Canlas, no, sa kanyang interview kagabi, no, sa dito sa 24 oras. So, bibilisan ko lang ito, mga kasembreros ha, kasi papahinga natin itong kay Ma'am Aiko Melendez na yun nga, no, sa hula-hula. Although 2025 pa ito, never ko kasi itong nakita last year or recently. So, kagabi ko na siya nakita, mga kasus, kaya hinalungkat ko yung main video niya. Tapos, ito, ang cute nito, mga kasembreros. May isang fan dun sa McDo na parang naki-heart siya, no? Yung gagawin mong yung heart, yung kamay mo, yung mga daliri mo, mga kasusir, form mong kalahating heart, tapos idudugtong, kunwari ni Sir Alden, yung kanyang heart sign din po. So, uso yan kapag kapag trip nyo magaganyan, mga kasembreros, ay talagang ang cute din po niyan gawin, mga kasembreros. So, isang avid fan ang gumawa nito kay Sir Alden kahapon, mga kasembreros, sa kanyang grand opening ng McDo sa Santa Rosa Bayan. Sobrang cute na ni Alden dito kasi kahit anong busy niya, nakuha niya pa talagang ipa-heart din yung, o parang dugtungan, no? At hindi ipahiya yung nag-heart sign, mga kasembreros, sa kanyang harapan na nag-antay sa kanyang pagdarating, no? Talagang grabe. Nakaka-touch, mga kasembreros. And then ito, so isa sa mga main items natin, itatakal na natin ito, mga kasembreros. Dito ko nalaman, dito maraming salamat sa nag-inform sa akin doon sa sinusukatan si Alden ni Mark Sullivan, no? Mark Sullivan ngan, sinusukatan siya. Kasal pala ito ni Gerald Napoles at saka ni Kim Molina. So kung kaya pala siya sinusukatan. So isa siguro siya sa mga groomsmen or siya yung dito yung susunod. Natatawa kasi ako dun sa masasabi ng mga tao na siya na yung susunod na ikakasal, na sinusukatan na si Alden kasi siya na yung susunod na ikakasal, mga kasembreros. So largo na to. Ang sinusukat dito kay Sir Alden ay yung kanyang magiging outfit or kasal sa magiging outfit niya sa kasal niya ni Catherine Bernardo. So yung bride na lang yung next na susukatan, mga kasembreros. So ang kulit, no, kasi doon ka nalaman na okay, so kaya pala nung pinost ito ay nakatag si Kim Molina at saka si Gerald Napoles, kasi nga kasal pala nila ito, mga kasembreros. So akala ko kasi siya yung gumawa nung outfit ni Alden sa McDo, no, na white nga, mga kasembreros, na sobrang ganda, pero hindi pala. So maraming salamat po sa nag-inform sa akin na ito pala yon, hindi pala siya yung dito yung outfit nila, kundi yung susunod na ikakasal si Ninong. Baka principal sponsor, of course, no, principal sponsor si Alden. And dito ko nalaman, no, close pala sila Gerald Napoles, Kim Molina at saka si Alden, no. Kasi hindi ko sila nakitang nagsama sa isang pelikula or palabas, pero yun talagang
tao dito, talagang nagulat ako na close para sila kasi kinuhang isa sa mga groomsmen, si Alden Richards, mga kasembreros ni na Kim Molina at saka ni Gerald Napoles. So, good job Sir Alden. So, ang susunod ay yung outfit mo na sa inyong kasal. Siya na daw ang susunod na ikakasal, mga kasembreros, sabi ng mga tao, no? Kasi from groomsmen or from principal sponsor sa kasal ay siya na yung ikakasal mismo. Ang cute lang at saka ang taba ng puso, ang taba ng isip ng mga tao, mga kasembreros. Tapos ito, 1 hour ago, si Ken na nag-birthday doon, no? Yung kanyang si Kali, mga kasembreros, sabi nito, happy birthday Kuya Kali. Thank you po Ninong Alden Richards. Tapos, yung picture nila dito, na-recall, tapos nag-post din si Ken ng Ken Creative Designs nung last year na greeting ni Alden via video, mga kasembreros, no? Na kung saan ay binati nga ni Alden si Kali. Anak yata ito ni Ken, mga kasembreros, no? Si Kali or si Kali, mga kasembreros, na sobrang mapalad. Mapalad yung inaanak ni Alden kasi nga alam naman natin na si Sir Alden ay sobrang alam na, no, galante when it comes sa mga ganito, mga kasembreros. So kung ikaw ay inaanak ka ni Alden, ay nako po, isa kang mapalad na nilalang. Kasi bihira at ito, bihira na siguro magbigay siya ng 1,000 sa isang inaanak, mga kasembreros. So sobrang cute lang. So mamaya try ko rin i-play itong greeting ni Sir Alden, no, kay Kali, mga kasembreros, or kay Kali. So dito kahapon ay tipon-tipon sila. Parang siguro tinaon nila na birthday celebration ni Kali dito sa McDo ni Alden, mga kasembreros. Tapos, next item natin, 6 hours ago, si Ma'am Geraldine Eustaquio. The wait is over, the grand opening of McDonald's Santa Rosa. Tapos nagpa-picture siya kay Sir Alden, mga kasus. Bibilisan ko na lang po, ha. Tapos 1 hour ago, si Bembem Espanto nag-post din at siya bumisita doon sa McDo opening ni Alden. So hindi ko lang alam kasi kung may mga posisyon ba sila sa gobyerno or wala, mga kasembreros, no? Kasi nga ay wala naman silang nilalagay. Tapos ito, no, nakaka-touch to, mga kasembreros, 52 minutes ago, fresh na fresh, pinost din ito ni Ken, ng Ken Creative Design. So ito yung paggawa nila ng McDonald's. Tapos yung isa dito na caption niya, talaga nakaka-touch, no, behind every success. So alam niyo yung nakakaano dito, may isa akong video na napanood na si Alden po ay nagpasalamat, pero sa next vlog na po natin yan isasama. Nagpasalamat siya sa mga tumulong, no, at saka naging part ng success niya. So dito, no, si Ken, no, talagang dito talagang inaasahan na talaga ito ni Alden Richards, mga kasembreros, no, sa lahat ng kanyang mga disenyo, kung ano man ang gagawin ni Ken and so on, mga kasus. Talagang loyal din ito. Loyal din ito, mga kasembreros. So dito nga yung time na paggawa pa nila ng designs ng dito ng McDo ni Alden, mga kasembreros. Tapos may isa pa siyang pinost 4 hours ago na picture by Ken Creative Designs ulit, no. Happy birthday kay Kylie. Thank you po Daddy Bay. So dito na picture niya kay Daddy Bay, mga kasembreros. Tapos, ito, 15 hours ago, naisama ko rin to kagabi. Sabi dito ng Showbiz Heat PH, a single sentence causes emotional tension online. Alden Richards opens up about love, timing, and waiting. Fans left torn between hope, confusion, and excitement. Yung sinasabi nga dito na inaantay na lang ni Alden si Catherine, mga kasembreros. Alden to Catherine, I wait for you until our paths cross, mga kasembreros. Sabi niya dito, his words sparked new questions about Catherine Bernardo in the future. Why did this gentle answer feel so heavy and powerful at the same time? Discover what everyone is talking about below. So, tapos picture nga, no, ng Catherine na naka-block sila, mga kasembreros. Pero nga, no, talagang alam naman natin na nag-aantayan lang ang dalawang ito. Or especially Alden is just waiting for Catherine, mga kasembreros. Kasi nga ay yung plano ni Catherine
ay hindi pa muna sa ngayon, no? She's still, ito yung tendency kapag na-enjoy mo yung presence ng family mo. Yung happy ka at saka kontento ka sa loob ng pamilya. Kasi ang tendency minsan, isa sa mga factors na bakit nag-aasawa rin yung ng maaga ang ibang tao ay dahil hindi sila masaya sa loob ng pamilya. Pero dahil dito masaya si Catherine at saka si Alden sa kanilang mga pamilya, ay alam mo yon, parang na-enjoy nila yung presence ng kanilang family na minsan ay nasa-set aside yung kanilang sariling kaligayahan. Yung iba kasi 20 pa lang, 21, nag-aasawa na, minsan nga 18, minsan nga mas bata pa, no? Minsan 26, 27, 28, 29, so yun siya ba. So pero sila kasi, masaya kasi sila, no? Ganun mga kasimeros, basta happy and contented sila sa kanilang pamilya or kung saan man sila nakatira mga kasimeros, ay parang minsan ay nakalimutan nila, ay 30 na pala ako. Matanda na pala ako, kailangan na mag-asawa. So parang ganun ba, kailangan ko na mag-separate and so on. So pero alam natin na darating ang panahon na yan mga kasimeros, no? Let's just be patient. Tapos 2 hours ago, Glitz PH mga kasimeros, no? Ay na-feature din po si Alden, photo by Lara Juan, mga kasambreros, no? Doon po sa Santa Rosa. Tapos 12 hours ago, Chika Balita PH, congratulations, no? Ito yung pag-ribbon cutting. Ito, sige, sama ko ito mamaya mga kasambreros, itong sobrang nakaka-touch na dito, na ginawa din ni Alden mga kasambreros at saka yung Daddy Bay kaya Lola Linda, no? Sige, sama ko na lang dito. Nakasama si Lola Linda sa ribbon cutting. Alam niyo po, yung pagpapahalaga natin sa mga matatanda, it's really pleasing sa harapan ng Panginoon kung kaya pinagpapala ang mga taong alam mo yun, ang pagmamahal, ang pag-aruga, ang pag-alaga sa mga elders natin, no? Yung mga matanda natin sa loob ng tahanan mga kasembreros. So dito ay na-feature ng Chika Balita PH mga kasembreros, no? Ni Alden Richards na kumaga pa nakaka-bless mga kasamba ang kanyang buhay. And then ito sobrang nakakatuwa tong comment ng isa. Kasama yung picture ni Alden, si Dariel Bigornia Alejo. Sabi niya, baka nalito ka pa. Tapos yung picture nila ni Alden na magkasama sila na naka-black citisoy tapos naka-glasses mga kasembreros. Ito yung vlogger nga no, na parang sobrang kilig na kilig kay Alden mga kasembreros. Si Diana Alejo pala yung pangalan, no, kasi dun sa vlog ko kanina ay hindi ko siya na mention, no, kasi nga nakalimutan ko nga ilagay. Nakalimutan ko ilagay ang kanyang pangalan mga kasembreros, pero ngayon ay na-screenshotan ko pala si Ma'am Diana Alejo na pumunta nga sila sa grand opening ng McDo ni Alden. So ang kulit lang ni Ma'am Diana Alejo mga kasembreros. So hindi ko siya nasama kanina dun sa una nating vlog for today, pero ngayon ay yun po, no, si Ma'am Diana. Vlogger din to mga kasembreros, no? Si Mama Diana Alejo. So yung comment na ito ni Dariel Bigornia Alejo ay kapatid pala siya, no, ni Diana Alejo mga kasembreros, kung kaya siya parang sabi niya dito ay baka nalito ka pa. So kunwari daw ay kapatid. So ano talaga sila, no? Parang Alden fans family. Sina Ma'am Diana at saka si Dariel Alejo mga kasembreros. Tapos ito 15 hours ago, no, napakaganda nito mga kasembreros. Malalaman mong tunay mong mahal ang isang tao kapag hindi mo siya kayang kamuhian kahit pa siya ang sumira ng mental health mo. So kasi di ba nung nakaraan na mga interview ni Sir Alden, nasasabi niya na parang may nagkaroon siya ng depression and so on, ay parang sasabi ng mga tao na siya yung parang kumaga pa yung hello love again, at saka yung relationship nila ni Ma'am Catherine dati, yung parang sinasabi ng mga tao na naging dahilan ng mental health problem or depression ni Alden, which is definitely not true, no? Kasi nung time na yung mga tao hindi lang nila nakikita na magkasama or nag-uusap sina Alden sa public or sa social media na literal na nag-uusap, ay iniisip nila na nagkaroon ng problema and so on. So issue lang actually yun, kasi si Ma'am Catherine nga di ba, nung sa interview niya sa Christmas party special nila sa ABS-CBN ay napili niya pa yung Hello Love Again
na Love, Joy, Hope, Joy kasi nga parang continuation siya nung Joy niya this 2026 mga kasembreros yung kanilang yung 2025 na nangyari doon sa 2024 nila na Hello Love Again or ginawang project na ni Alden. So malinaw naman yung sinabi ni Ma'am Catherine doon na so ibig sabihin nun parang walang regrets, walang problema, no? Tao lang talaga ang nagbibigay ng issue at gumagawa ng issue na nagkaroon ng problema dati ang Catherine, which is definitely not true mga kasama. So hindi ibig sabihin na hindi sila nagpapakita sa public ay may problema na rin sila mga kasembreros, no, in private. So tama, no? Tama itong and tama ito, no, kay Main and Alden updates na kahit na may problema kayo or pagpalagay na natin na yun nga yung cause, no, hindi ibig sabihin na kamuhian na ni Alden. No, Mr. Alden ba? Wala siyang hinanakit mga kasembreros especially kay Ma'am Catherine kasi nga sa sobrang bait ba naman ni Alden ay hindi naman siya magtatanim ng sama ng loob kay Ma'am Catherine para lang dahil sa issue ng mga tao na hindi naman totoo. Gawa-gawa lang. Tapos si Alden kasi hindi siya mapagpatol, no, sa mga bashers, sa mga kasembreros, no, according nga doon sa kanyang according nga sa sinabi ni Nanay Christy Fermin sa susunod nating vlog mga kasembreros yun, na yun nga, no, talagang punong-puno ng pagpapala. So which is definitely yung Catherine ngayon ay talagang ano lang, secret or private but not secret and confidential. Confidential ang kanilang status kasi nga bukas pa rin ang kaso, no, ni attorney at saka ni client. Sir MJ Felipe, pag nag-project ng dalawang to, singilin mo na para magkaalaman na talaga, no, mga kasembreros and mga Cathinatics. So talagang ano lang sila, ini-enjoy lang ng Catherine yun ang kanilang singleness, no, mga kasembreros, at naging busy sa kanilang daily agenda ng mga kasembreros and mga Cathinatics. Tapos ito, 10 hours ago, of course, no, yung McDo Santa Rosa Bayan. May FB page na mismo ang Santa Rosa Bayan na McDo ni Alden Richards, mga kasembreros. So nag-post sila. So baka ito na yung kasi di ba may McDo Binyan Highway, tapos may McDo Santa Rosa Bayan na Facebook page, mga kasembreros. So kung may mga updates ay dito na natin makikita, no, at saka mababasa, mga kasembreros. Hello Santa Rosa, what an unforgettable grand opening at McDonald's Santa Rosa Bayan. Thank you for lining up, joining the activities and filling our first day with smiles and memories. From the ribbon cutting to the fireworks show, your energy made our opening day extra special. So whole day si Alden kahapon, no, kagaya ng vlog natin dun sa kabila sa una nating vlog or content ngayong araw, mga kasembreros. Tapos ito, last item natin bago yung main item, mga kasembreros, no, 51 minutes ago, posted by Aldenatics Quezon City. Grand, festive, and full of happy hearts. Good food, good laughs, and shared with a team, no? Tapos pictures, of course, ng marami, no? Actually, yung pictures dito, pero ito na lang ipa-flash ko, mga kasembreros, no? Yung almost 19 pictures or 22 pictures, mga kasembreros, ni Alden dun sa dito sa McDo opening nga, mga kasembreros. So pero ito na lang ipa-flash natin. So ito na nga main item natin, mga kasembreros. Itong kay Aiko Melendez, of course, no, hula. Hindi tayo naniniwala sa hula, mga kasus. Pero nagulat ako dito, recorded ito November 21, 2024. So hula ito to 2025. So kagaya na mention ko kanina, hindi ko ito napansin at hindi ko ito napanood. Kung kaya sinasali ko ito, mga kasembreros, sa ating item sa ngayon. So nagulat ako dito, mga kasembreros, na parang na-mention or parang nasali ang Catherine, mga kasembreros, ni Aiko at saka nitong manghuhula. Hindi ko lang alam kung sino ito, mga kasembreros. So yun, nasabi na rin dito yung tandem, no, ng Hello Love Goodbye, mga kasembreros. So kasi parang kung November 21, 2024 ito, so kakatapos lang ito ng Hello Love Again na movie nga, mga kasembreros. So which is nasabi nga na dito na kapag nagtambal, ang Catherine ay magiging blockbuster ulit. Tapos na-mention niya dito na
tao dito na may mga politika pa siyang na-mention dito eh. Pero nga, ano sabi niya dito na may romantic closeness na ang Kath din mga kasembreros. So maging blockbuster, magpapatuloy daw yung relationship, romantic involvement yung tamang terms na ginamit niya dito na magkakaroon ng romantic involvement this 2025 na sana maalagaan yung relationship or career mga kasembreros. Magmamature ang babae, yung role mga kasembreros, sabi niya ito mag-iiba ang babae, si Ma'am Catherine mga kasembreros, which is parang nasisensa dito na balitaan niya na siguro yung Elena 1944 mga kasembreros, nasasabi niya na mature role mga kasembreros. So may award daw. Tapos gusto ko itong tanong ni Aiko dito na magkakatuluyan ba sila, no? Would they end up together? Sila na bang forever ng isa't isa o hindi pa rin? Sabing gano'n. So sabi ng mangula, baka marami daw magalit na fans. Tapos sabi niya hindi pa na makita yung maganda lang daw ay nag-click yung kanyang tandem. Yun yung maganda din mga kasembreros. So which is definitely hindi na kailangan ng hula, no? Yung mga ganito kasi kahit tayo mismo kahit tayo man ay talagang literal at solid nating subaybayan, no, ang Kath din mga kasembreros. So which definitely sa mga actions pa lang nila from the time of shooting, from the time of premiere night, from the time of mode tours. So lahat yun mga kasembreros na naka-record sa atin mga kasembreros. So papakinggan na lang natin ito mga kasembreros. Kung gusto niyo po na si Ma'am Catherine, sabi niya dito sa huli, parang hindi pa sure si Ma'am Catherine kasi nga medyo sabi ni Aiko Melendez ay parang nadala na sa previous relationship niya with Daniel Padilla, which is definitely true, no? So ngayon ay yun yung ginagawa ng Catherine, kung mapapanigurado na relationship na settling down mga kasembreros, kasi nga pag nag-jump or lumukso sila sa ganyan tapos hindi pala ready, ang ending ay maghihiwalay din mga kasembreros. So which is definitely ayaw natin mangyari. So ipi-play ko ito mamaya mga kasembreros. May mga na-mention din dito about kay Dominic and Sue Ramirez, ang Kim Pao, no? At saka politika ng mga kasembreros. So tapos ang Bini. So sari-sari, no? Yung dito, yung mga na-mention dito mga kasembreros. So yun po. So try ko pong i-play ito mamaya kasama ng 24 oras at itong greeting ni Alden Richards kay Kali, no, na kanyang inaanak mga kasembreros. So yan lang actually sa ating Kathleen items, no? Team Panatag tayo mga kasembreros. So pakinggan natin ito, yung mga na-mention natin, and then ang salita po ng Panginoon afterwards. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Hi Kali, happy 7th birthday. God bless you, ingat ka palagi. See you soon from Ninong. Looking forward to Asia's multimedia star Alden Richards na mapanood ng mga kapuso ang kanyang mga proyekto this year. Pero sa kabila ng busy schedule, di pa rin nawawala kay Tisoy ang kanyang hobbies at pakikipag-bonding sa friends and family. Makichika kay Nelson Canlas. Sa kanyang pagbabalik sa bansa, matapos makapagbakasyon sa Amerika with his family during the holidays, pansin na pansin ang tila renewed energy ni Alden Richards. The Asia's multimedia star is definitely back in his element mula sa upcoming projects, pati na rin sa kanyang hobbies. Recently nga, nakasama niya ulit ang kanyang mga biking friends. Sinimula na rin niya ang kanyang hosting stint sa nagbabalik na Stars on the Floor. Excited po kami this coming February 15 na po yan sa GMA, and panibago na naman pong pag-showcase ng mga pangmalakasang sayawan kasama ang ating mga celebrity dance stars, and ngayon P-pop dance stars naman na makaka-collab nila. At sa first quarter this year, sisimula na ni Alden ang seryeng Love Siargao, kung saan makakasama niya ang aktres na si Nadine Lustre para ipakita ang ganda ng bahagi ng Mindanao. Excited, of course, with working with Nadine, and at the same time, it will be streaming on View. And it's gonna be our love letter to the Filipinos that will tell them na hindi natin kailangan lumabas ng bansa para makita yung ganda na nasa harap natin. Napag-throwback naman ng fans nang muling makasama ni Alden ang kanyang mga naging co-stars sa Twin Hearts,
very nostalgic din kasi very briefly lang din, pero parang yung moments together, nag-reminisce, na bumalik sa akin yung mga times na nagkukulitan kami on set when we were all together with certain projects. But looking at us right now, parang all of us, like the four of us, already came a long way in our different journeys. Ano na lang masasabi mo sa Kat Den? Magkakatuloy ba Katnel sila? and ano yun, di ba? Si Alden. Alden. Oo. Katuluyan. May something na ba sila? Chismosa lang, marites lang. Hindi, bakit kaya tayo ayon na ang mga Pinoy Pero by nature? tinangkilik ng tao ang kanilang, Oo, grabe. ang kanilang tandem. Oo. Kung kukunin nyo sa channel ko rin, yung sabi ko nga, yung second tinanong yun ng aking ano yung kamusta, sabi ko magiging blockbuster pa rin. Yan. Magpapatuloy pa rin naman itong dalawang ito kasi ang mangyayari, magkakaroon sila ng romantic involvement sa year ng 2025. Sana maalagaan talaga nila ang kanilang career. Although kasi ang nakikita ko, magmamatured yung babae, yung role. Mag-iiba ang babae. May nararamdaman akong mga ibang gagawin niya na iba sa lahat ng ginawa, and then there will be an award for her. Will they end up together? Or sila na ba ang forever ng isa't isa o hindi pa rin? Baka marami maggalit na pansin. Hindi pa ako, hindi ko pa makita. Ang maganda lang nito, medyo ang kanilang flame. Nag-click. Oo, nag-click, no? Okay. So, pwede ko makita ang pagiging, yung soulmate nila, no? Okay. So, nag-click talaga. Medyo nga maraming umaasa na sana ito na yung dalawa, Oo. no? Pero, hindi pa rin ganun ka-sure yung babae. Okay. Siguro si Kat nagiging sigurista lang dahil marami siyang napagdaanan. Nadala na siguro. Oo. Yeah. Sobrang ganda po ng ating Word of God, mga kasambreros. Ang title po ay Dapat Makinig, Umunawa. Proverbs chapter 4 verse 1, My children, listen when your father corrects you, pay attention and learn good judgment. Napakaganda ito, mga kasambreros. Dito po ay si Haring Solomon ay nagkaroon siya ng pangangaral about father and children relationship. Na kung ano dapat yung gawin ng isang anak sa isang tatay. Every time ng tatay po ay nag-advise, nagpapaalala, nagsasaway mga kasambreros at nagdidisiplina, no? Sa mga anak nito. Pero generally speaking, ang paying attention, ang listening, ang umunawa mga kasambreros, no, yung understanding natin, yung discernment natin, yung wisdom natin ay napakahalaga po nito kahit saan man tayo mapunta. Okay? Hindi lamang sa father and children or mother and children relationship or communication or brother to sister or sibling to sibling or a spouse to spouse, asawa sa asawa communication, sa lahat po ng sa lahat ng instances ng ating buhay, yung pakikinig, yung pangunawa mga kasambreros ay napakahalaga po nitong ugali, no? Napakagandang trace nito at mahalaga, no, mga kasambreros, para tayo po ay magkaroon ng harmonious relationship. Nakaka-build kasi ito. Pansinin ninyo yung mag-asawa na kapag kunwari nagsasalita yung isang asawa, tapos nakikinig yung isang asawa. So, nagkakaroon sila ng understanding kasi kapag nakikinig ang bawat isa sa bawat isa, mga kasambreros, ay nagkakaroon sila ng napakagandang communication, mga kasambreros, kasi nga naunawaan nila yung gustong sabihin ng isa kasi nga nakikinig yung isa. So, pansin natin yung mga mag-asawa na kunwari nagsasalita yung asawang lalaki tapos yung asawang babae kumukuda din. So, hindi yun magandang communication, mga kasambreros. So, kung kaya parating nag-aaway, no, parating pinagmumula ng trouble, pinagmumula ng hiwalayan, mga kasambreros, misunderstanding in general. Yung mga mag-asawa na parating nag-aaway na hindi sila nakikinig, they always wanted and eager to speak, no, but they don't wanted to listen, no. Yung they don't want to listen, they don't want to pay attention, they don't want to understand, no, mga kasambreros, or comprehend. So mahalaga, especially kapag ikaw ay teacher to student communication, tapos student to teacher communication, mahalaga yun, mga kasambreros, kasi kapag ikaw nga hindi ka nakikinig sa klase, no, kapag nag-exam na ay bagsak ka, mga kasambreros, kasi hindi ka nakikinig tuwing nagle-lesson ang iyong teacher, mga kasambreros. So kahit saan, no, kunwari sa isang bumibili ka, for example, or basta kahit saan, no, kailangan talaga tayo makinig, mga kasambreros, kasi kapag hindi tayo nakikinig, mababehind tayo. Let's say, kunwari nasa bus ka, tapos sumigaw na yung konduktor,
na, oh, dito na yung ano, oh, EDSA. Tapos doon pala yung babaan mo, hindi ka nakikinig, no? Ay may pinapakinggan ka music, so hindi ka nakababa doon sa ano, tapos hindi mo alam yung EDSA na pala yung mga kasombrero. So, mahalaga sa lahat ng situations at instances ng ating buhay, ay mahalaga po talaga ang makinig at saka umunawa. So, magkaiba kasi yung nakikinig lang minsan pero hindi ka umuunawa. That is why nagmumula doon ang away, mga kasombreros. Wisdom plays a crucial role in our lives. As these verses remind us, just like a loving parent imparts valuable advice to their child, the wisdom shared in these verses or in this verse is meant to guide us and help us make sound decisions. So, pansin din natin yung mga batang nakikinig sa magulang, mga kasombreros, especially kapag sinabi ng magulang na mag-aaral ka na mabuti, kailangan makapagtapos ka ng kolehiyo, ganito ganyan, kasi yun lang yung kayamanang ipapamana namin na hindi mananakaw and so on, mga kasombreros, no? Kapag ang bata talaga nakinig sa ganong advice, sa ganong paalala ng magulang, at saka sumunod, mga kasombreros, no? Kasi naunawaan niya, no? Mahirap ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pwera na lang siguro kung vlogger ka, tapos mayaman ka or anak mayaman ka, pero hindi pa rin, no? Kahit na anak mayaman ka, kailangan pa rin mag-aaral at saka makapagtapos ng kolehiyo, kasi nga nauubos din naman yung pera. So may mga may mga nalalaman akong kwento or storya ng buhay na mayaman yung magulang nila, tapos silang mga anak ay hindi nag-aaral na mabuti, hindi nakapagtapos ng kolehiyo, namamatay yung magulang nila, naubos din yung kayamanan nila, mga kasmas, at balik hirap sila, mga kasos, kasi nga hindi nila alam yung pagpapatakbo ng business or pagpapatakbo ng mga ari-ari ang binigay sa kanila, mga kasmas, ng kanilang magulang. So kasi nga hindi sila nag-aaral na mabuti, parang hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, hindi sila nakinig, hindi sila sumunod sa kanilang mga magulang dati. So ang nangyari ay nung naubos na yung kayamanan, since hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, so yun, no, naghirap din sila, mga kasos. Kaya napakahalaga na nakikinig tayo at inuunawa natin ba. Sometimes yung mga magulang talaga nakakairita pabalik-balik, no, lalong-lalo na kapag hindi naghahari ang pag-ibig sa loob ng tahanan. Naku po, pag nag-advise at nagre-remind ang nanay at saka ang tatay, parang akala ng anak kontrabido sila. So parang sa mama, stricta. So, kasi kapag hindi sila na-train, na-disiplina ng bata pa, mga kasmas, pag tinrain mo sa disiplina na malaki na, nagiging kontrabida na ang papel ng magulang. No, doon sila sa lolo, doon sila sa lola, doon sila sa tito, sa tita, doon sila sa barkada, no, yun kanya na matakbuhan, mga kasmas, kasi nga parang naiirita sila, no, every time na nagsasalita ang nanay, ang tatay, parang naiirita sila, mga kasombreros. Dapat hindi, no, kasi nga yung magulang ang naging instrumento ng Panginoon para tayo ay silang sa mundong ito at makita natin at maranasan ang buhay, mga kasombreros. The emphasis on getting understanding highlights the significance of not just acquiring knowledge but also but also knowing how to apply it in practical ways. So yun nga, no, kapag nakinig tayo, dapat sinusunod natin at ina-apply, mga kasos, because kapag nalaman natin, nakinig tayo or narinig natin tapos hindi natin in-apply din po, ay useless din po, mga kasombreros. So practical ways, no, yun na yung nakinig ka tapos in-apply mo sa buhay mo, no, ganun siya, mga kasombreros. So parang nag-aral ka ng apat na taon sa kolehiyo, tapos in-apply mo, kung kunwari naging doktor ka or nag-aaral ka for 10 years, so nag-aaral ka ng pagiging doktor, so dapat naging doktor ka, mga kasombreros. Kung lawyer, so ganun siya, mga kasombreros, kasi useless yung 10 taong pag-aaral mo kung hindi mo naman ginamit, no? How can we navigate the complexities of life without wisdom and understanding? The imagery of wisdom being a tree of life underscore its life-giving and nourishing qualities. So tinutukoy din kasi dito yung wisdom, mga kasombreros, na para siyang tree of life, no? Kahoy, bunga ng kahoy na buhay, no? Kahoy na buhay. Kung siya, no? Nagbibigay buhay, mga kasombreros, kapag tayo po ay may wisdom at may kaalaman, no? At saka nakikinig talaga tayo, mga kasombreros, sa mga payo, especially ng ating mga magulang. Kasi ang magulang natin, papunta pa lang tayo, pabalik na sila ng 10 beses, kasi nga magulang natin sila, mga kasombreros. Kahit hindi sila nakapagtapos, for example, may mga magulang tayo hindi nakapagtapos ng pag-aaral, and yet magulang natin sila. Kung hindi man sila nakapagtapos ng pag-aaral, sa experience, lamang na lamang sila, mga kasombreros, sa atin. So kahit baliktarin mo ang mundo,
magulang at magulang natin sila, no? Mas lamang sila sa karanasan, mga kasembreros. We can gain wisdom and understanding by listening to the instruction of our parents and teachers by paying attention to their words. So paying attention, talagang intentional, no? Kung pag nakikinig tayo, dapat isna sa puso at inuunawa natin, mga kasembreros. Hindi yung nagsasalita sila, nakikinig tayo, pero pinapalabas din naman sa kabilang tenga. So yung mga ganun, di ba? Na mga bata, for example, na pag tinuturuan ay kala mo nakikinig, yun pa lang ay pinapalabas sa kabilang tenga yung turo na narinig nila, mga kasembreros. So ang tao kasi kayo talagang fully aware na rin ng mga kaganapan sa ating social media, sa ating mundo, kasi nga with the advance of cell phones, no, mga gadgets, mga kasembreros and technologies, may advantage at may disadvantage din yun, no? Kapag ginamit natin yung cellphone natin para matuto, para maging aware sa mga kaalaman, sa mga balita, and so on, ay okay po yun. Pero pag ginamit natin sa masama, ay nagiging masama din po, mga kasembreros. The passage assertion of the wisdom is supreme, therefore get wisdom. So kailangan natin kumuha talaga ng wisdom, mga kasembreros. Yung pakikinig ay doon tayo, isa yun sa mga ways or pamamaraan na makakagain pa tayo ng wisdom. Kasi di ba, kapag nagbasa tayo, pwede tayo makakuha ng wisdom, especially the word of God, mga kasembreros. Tapos pag nakikinig tayo, so yun siya. Ako, kunwari nag-edit ako, tapos gusto ko makinig ng mga salita ng Panginoon, and then malibang-libang ng konti, so naka-on yung cellphone para may natutunan ako, tapos balita, ganun siya, mga kasembreros. So habang ako ay nag-edit, so nag-play din ako ng mga makakatulong sa akin na makapag-gain pa po ng information and kung ano mang gusto kong malaman, mga kasembreros. So sa atin, especially sa mga magulang, kasi sa loob ng pamilya, napakahalaga talaga na kung pa nakikinig at umuunawa tayo, no? We have we pay attention, especially sa reminders ng ating parents, and of course yung yung unawain natin sila. Bakit nila nagawa to? Bakit nila ginagawa to sa akin? Bakit nila may rason, no, ang ating parents, mga kasus. And wala namang parents siguro na masama yung gusto niya mangyari sa kanyang mga anak, mga kasembreros, kundi pawang mga kabutihan lamang. So kung kaya kapag nagpapaalala ang ating mga magulang, ay we should pay attention, mga kasembreros, at sundin natin sila. Kaya tunawain natin na this is for our own good. Hindi ito para sa aking kakasama, kundi para sa aking ikakabuti. Kasi wala namang magulang ang maghahangad ng masama sa kanilang mga anak. Only benefits and advantage and goodness, mga kasembreros, para sa parang good future ba, no? Yung ating mga magulang na plano at saka desire nila para sa atin. So delve deep into the timeless wisdom of Proverbs. Let it steer your journey in the bustling highway of life. Seize each spark of knowledge like precious gems in your career. Adorn your family life with it. Treasure wisdom with the strongest shield in your pursuits, for it shall pave the way for success. So wisdom, no, talagang pangunawa. Masarap kasi kapag may understanding ka na asawa, may understanding ka na parents, may understanding ka na anak, na kapatid, na magulang, and so on, mga kasus. Kasi sa understanding ay connection or connected yun sa wisdom, mga kasus. Ang taong umuunawa ay taong may wisdom or kaalaman, mga kasembreros. Alright, so kung kaya pag ang magulang natin ay nag-advise, nagre-remind sa atin, kailangan makinig po tayo. Alright, so now sa ating Word of God, nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, at pagsunod sa ating mga magulang, paying attention to their advice and reminders. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasangkasan. Paalam po. I love you.